Chapter 9, Pinale. 2 weeks later, bawal ang manood ng TV, magbabad sa internet at makinig ng news. Nailing na nasabi ni Belle kay Melay habang tinutungga nito ang isang bote ng beer. Tama, sumang-ayon naman si Jai. Mga gaga, hindi naman kayo makakaiwas sa mga balita maliban na lang kung magtago kayo sa bundok. Nailing na sermon naman ni Jana sa kanilang tatlo habang kausap nila to sa Skype. Dahil linggo naman bukas at wala silang pasok sa trabaho, napagkasunduan nila na magkakaibigan na mag-celebrate ng pagiging mga single nila. Kagaya ni Belle, ay kanya-kanyang problema rin sina Jai at Melanie. Ang pagkakapareho nga lamang nilang tatlo ay na-in love siya sa mga celebrity kaya pare-pareho tuloy na nawasak ang puso nila. Ang hirap pala magkagusto sa mga celebrity, no? Dahil pa dati si Cinderella na may masamang stepmother. Matamlay na saad ni Jai. Oo nga, talalang nasabi naman ni Bella. Pagka-uwi niya ng Pilipinas ay wala siyang ibang ginawa kundi ang magkulong sa loob ng silid niya. Alam niya nag-aalala na ang kanyang pamilya sa kanya pero pilit na iniintindi na lamang siya ng mga to. Na magsimulan ang klase para naman siyang robot na pumapasok sa maghapon at umuwi sa gabi para magpahinga. Iniiwasan niya na makipag-usap sa ibang mga teacher dahil natatakot siya sa maaring itanong ng mga to sa kanya. Kumusta na kaya siya? Mangiyak-ngiyak na sumulyap si Belle sa laptop para kausapin ang kaibigang si Jana. Ay teka, ayoko siyang kumustahin. Huwag ka na magsalita please lang. Tinakpan niya ang mga tenga. Ang mga babae nga naman kapag in love. Ang gulo mong kausap ni Neng. Ikaw na nga ang may sabi sa akin na huwag ako magbabanggit na kahit ano tungkol sa kanya. Tapos magtatanong ka. Natatawang sagot ni Jana. Siguro kung kasama nila to ngayon ay baka nabatukan na siya. Basta huwag ka na magsalita pa tungkol sa kanya. O di hindi na nga. Tama yan, kalimutan na natin sila. Mas masarap ang maging single. Cheers! Pasigaw na itinaas pa ni Jai ang hawak nilang bote ng beer. Naroon sila sa bahay ni Melanie kaya malaya silang mag-inuman ngayong gabi. Sa Peterson High School silang tatlo nagtuturo at kagaya niya, second year level din ang hawak na klase ng mga to. Tatanda na siguro tayong single at hindi na makakapag-asawa. Sa pagtuturo na lang natin ibubuhos ang oras natin kagaya ni Ma'am Natividad. Isinandal ni Melanie ang ulo sa mesa at iglap lang ay nahihihilik na to. Ang Ma'am Natividad na tinutukoy nito ay ang matandang dalagang professor nila nung nasa kolehiyo pa sila. At magiging masungit din tayong kagaya niya. No way! Singit naman ni Jai. Basta na lang humiga sa sahig at ipinikit ang mga mata. Nakatulalang bumaling ulit si Belle sa laptop. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Jana. Kahit nahihilo na siya dahil sa matinding epekto ng alak at sa dami ng nainom ay pilit na nagsalita siya. Babalik kaya siya? Namalay na lamang niyang pumapatak na pala ang mga luha niya. Mari naman huwag kang umiyak. Kung pwede lang talaga ako mag-teleport ginawa ko na para mabatukan kayong tatlo. Maging ito'y napaiyak na rin. Kakainis kasi. Para na akong siraulo na naghihintay sa kanya kahit na alam ko naman imposibleng darating siya. Baka nga nagagalit na siya sa akin ngayon dahil ako ang may kasalanan kung bakit nagiging magulo ang karir niya. Pinunasan niya ang mga luha at iniyok-yok ang ulo sa mesa. Hinayaan niya ang sariling humagulhol ng malakas. Narinig niya ang mahinang pagsigok ni Jana. Alam ni Belle imposible pero kailangan siguro niyang gumawa ulit ng 5,000 stars para matupad ang kahilingan niya na makita ulit si Calum. Lunes na pero ang mukha mo parang Biyernes Santo pa rin. Bungad kay Belle ni Jai nang pumasok to sa loob ng classroom niya. Recess sa mga bata kaya mag-isa lamang siya sa silid at inabala ang sarili sa pagtiklop ng mga papel na ginagawa niyang bituin. Mabagal na nagangat siya na tingin kay Jai na naupo sa tabi niya at pinanood ang kanyang ginagawa. Ikaw ang eyebags mo, pwede mo ng isang la. Ganti naman ni Belle. Ang hard lang. Inirapan siya nito. Okay ka na ba? Kapag kuwan ay naging seryoso ang mukha nito. Oo naman. Talaga, bakit parang nagdadalawang isip ka pa? Ikaw, okay ka na ba? Pati mga titig na pinigmasdan niya ang kaibigan. Napangiwi ito at nag-iwas ang tingin. Hindi ko alam. Hindi na nagsalita si Belle at pinagpatuloy ang ginagawa. Nanatili naman tong tahimik at parang may malalim na iniisip. Maya-maya pa ay narinig niya ang humahangos na tinig ni Melanie. Nagmamadaling pumasok na sa loob ng silid niya at nilapitan siya. Belle, may naghahanap sa'yo. Yung magandang Haponesa? Hinihingal na bungad ni Melanie sa kanya. Sino?
Kinakabahang tanong niya at nabitawan ng hawak na papel dahil parang bigla nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Hi! Alexi? Hindi makapaniwalang tumayo si Belle at sinalubong ang babae. Mahigpit na niyakap naman siya nito. My God, Belle! Halos ilang linggo ding sumakit ang ulo ko dahil kay Callum. Kung hindi ko pa siya kinukumbinsin, umuwi kami agad ng Pilipinas pagkatapos ng promotion nila ng album. Hindi pa siya matatahimik. Ha? Parang may sumuntok ng malakas sa dibdib ni Belle dahil sa narinig. Marinig pa lang niyang pangalan ng binata, halos mabigin na siya sa malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib. Pwede ba tayo mag-usap? Nakangiting tanong ni Alexis sa kanya. Sige. Belle, alis na muna kami. Mabilis sa kinaray naman ni Melanie palabas ng classroom ang walang imik na si Jai. Iginiyan naman niya sa desk ang babae at inayayahan itong umaupo sa isang bakanting stool. Ano nangyari? Nalilitong tanong niya. Ginagap ni Alex sa mga kamay niya bago ito nagsalita. Ang laki na ng sakripisyo ng alaga ko kaya ako na siguro ang kikilos para matapos ang lahat ng mga paghihirap ninyo. Alexi? Nakagad niya ang ibabang labi para pigilan ang paghagulhol ng iyak. Alam ko na ang lahat, Belle. Hindi totoong basta ka nalang binaliwala nun ni Callum. May dahilan siya kung bakit niya ginawa yun. Anong ibig mong sabihin? Napakunot-no siya. Sinabi na sa akin ni Callum ang buong katotohanan. Tinakot siya ng ex-girlfriend niya. Kaya siya umiwas sa'yo nun. Nalilitong hinalot ni Belle ang sentido ng maramdaman ng pagkirot ng ulo niya. Pakiramdam niya ay bombang sasabog ang puso niya dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ngayon. Ipinaliwanag na ni Alexi ang lahat sa kanya. Ang tungkol sa litrato ni Callum na hawak ni Pia. Dahil nga mahal lang binata ang pagbabanda, hindi nito magawang bali-balain na lang ang pagbabanta ni Pia. Ayaw rin nitong matalo sa naging kasunduan nito at ng ama nito noon kaya naging sunod-sinuran si Callum sa mga gusto ni Pia. Nagtagal pa ang relasyon ng dalawa ng mahigit 1 taon bago tuluyang napagod si Pia na maghintay na mahalin ito ng binata. Bigla na lamang hindi nagpakita ang babae na maghiwalay ang dalawa. Pero alam mo ba na hindi lang naman ang karir ni Callum ang gusto niyang isalba kaya siya lumayo sa iyo? Gulat na pinagmasdan ni Belle si Alexi. Napansin niya ang pamumula ng mga mata nito kaya mas lalong bumigat ang nararamdaman niya. Mas iniisip niya ang mangyayari sa iyo oras sa kumalat ng isa pang picture. Kinuha nito sa loob ng bagang isang litrato. Natutop niya ang mga labi nang makita sa kinuna ng larawang yon sa mismong labas ng restroom ng Peterson University. Makikita sa larawan na lumabas siya ng restroom habang kasunod niya si Callum. Kaya siya nagdesisyong layuan ka dahil lang sabi mo raw noon sa kanya, pangarap mong makapagturo agad para matulungan ng mga magulang mo sa mga gastusin sa ospital habang may sakit ang lola mo. Kung kakalat ang picture yung dalawa ay baka magkaroon ng masamang impression sa iyo ang mga tao at mahirapan ka makapaghanap ng trabaho. Nagsisikip ang dibdib na pinikit ni Belle ang mga mata. Tinakpan niya ang mga labi para pigilang kumawala ang impit ng paghagulhol. Isang alaalang hindi niya maiwasang sumagi sa isip. Callum? Pabalibag na binuksan ni Belle ang pinto ng music room para tingnan kung naroon nga ang binata. Bawat sulok na marahil ng campus ay napuntahan niya para hanapin ito pero hindi niya makita. Callum! Kinakapos ng hininga na kumuway siya nang makita to. Nasa isang sulok to ng silid at abala sa paglalagay ng string sa gitarang hawak nito. Nagulat to na makita siya. Agad na binitawan nito ang gitara at nagmamadaling nilapitan siya. Ano nangyari? Okay ka lang ba? Nag-aalalang hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at sinipat ang buong katawan niya. Nangyari ba sa'yo? Wala. Malakas na napahalakak siya at hinawakan ang mga kamay nito. Pumasa ako sa interview ko kahapon sa Peterson High School. Kung papalarin matanggap ako ay pwede na ako makapagturo kapag nakagraduate na ako. Matutulungan ko na rin sina mami at sa mga gastusin namin sa ospital habang may sakit pa ang lola ko. Umiiyak na pala siya habang nagsasalita. Talaga? Hindi makapaniwalang bulalas nito. Nagulat na lamang si Belle nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Nakangiting isinandal niya ang ulo sa mainit na dibdib nito nang may bigla siyang maalala at napabuntong hininga siya. May problema ba? Medyo malungkot lang ako dahil si Janice. Siya dapat ang ipapatawag para sa interview. Kaya lang nagkaroon ng issue tungkol sa kanya. Si Janice ay kaklase niya at isa to sa mga pinakamagaling na klase nila. Kaya ito unang pinili ng professor nila para sana ipadala sa high school department at sumabak sa interview.
Pero ilang araw na ang nakakaraan ng kumalat ang sex video ng babae at nakasintahan nito sa buong school nila. Iglap lang ay nagbago ang tingin kay Johnny sa mga tao. Hinusgahan na agad ito ng ibang mga estudyante at hindi mala pinakinggan ang side nito. Naramdaman niya ang masuyong pagkaplos ni Callum sa mahabang buhok niya. Kontentong ipinikit na lamang niya ang mga mata at pinakinggan ang mabilis sa pintig ng puso nito. Mahal ka niya, Belle. Sorry kung ako na nagsabi sa'yo ng mga to kasi naman hindi ko na talaga matiis na makitang nahihirapan siya. Isa pa, sa maikling panahon inapamahal ka na rin sa akin. Alam ko na magiging masaya si Callum sa'yo at naintindihan ko kung bakit ka nagsinungaling sa mga tao. Wala kang dapat na isipin pa. Naintindihan ka na ng lahat ngayon. Tanggap ka pa rin ng mga fans at kagaya ko ay minahal ka nila sa maikling panahon lang. Umiiyak na pinunasan ni Belle ang mga luha niya. Nagulat na lamang siya nang ipakita ni Alexis sa kanyang isang video sa iPad nito. Ito ang interview ni Callum bago kami umalis ang Japan. Ipinaliwanag na niya ang lahat. Halos hindi na siya naintindihan pa ang sinabi ng babae dahil nakaton ang atensyon niya sa iPad nito. Sa tanong ng TV host na bakit siya hinayaan ni Callum na magsinungaling at magpanggap na girlfriend nito, ay isa lamang ang naging sagot ng binata. Because I love her and I'm willing to do everything for her. She's my girl at hindi na mababago pa yun. Dahil halos lumulutang ang isip ni Belle ay napaigtad siya sa labis na pagkagulat na makarinig siya ng malakas sa tunog ng cymbals mula sa labas. Ano yun? Gulat na natutop niya ang mga labi. Hindi ko rin alam. Teka, nandito rin sila? Awang ang mga labi na tumingin sa kanya si Alexi at napasingap si Belle nang hawakan nito ang isang kamay niya at nagmamadaling hinila siya palabas ng silid. Nasaan ba sila? Kilala ko ang tunog na yan eh. Siguradong si Kael yan. Nito na ang tinutukoy ay ang drummer ng bandang Cyclops. Nakarating na sila sa malaking gym ng campus. Para siya napako sa kinatatayo nang makita si Callum na nasa gitna ng stage. Kumakanta to kasama ang buong banda. Bihira lang kumanta si Idol. Kinikilig na sabi ni Jai. Nasa likulan na pala nito at halos sumisigaw na sa sobrang kilig. I'll make 5,000 stars but please grant my wish. Will you stay by my side forever and say you love me too? Nagsisikip ang dibdib na pumatak ang mga luha ni Belle habang pinigmamasdan si Callum. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya habang kumakanta. Punong-puno ng magkakaibang emosyon ang mga mata nito at alinman sa mga iyon na hindi niya mabigyang pangalan. Please say you love me too. Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Huminga si Belle ng malalim para kahit papaano mabawasan ang matinding emosyon na nararamdaman. Pagkatapos ng kanta, ibinigay na ni Callum ang gitara sa isang miyembro at nagmamadaling bumaba ng stage. Ilang hakbang na lamang ang agwat nito sa kanya nang bigla itong tumigil sa pagtakbo at tinitigan lamang siya. I'm sorry, ang tanging nasabi ni Belle. Akala ko nung kaya bigla kang umiwas ay dahil ayaw mo sa pangit na kagaya ko. Hindi naman kasi ako bagay sa iyo eh. Napasingap siya nang bigla siyang nilapitan ni Callum at siniilang malalim na halik ang mga labi. Gulat na naipikit ni Belle ang mga mata at hindi agad nakahuma. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakabawi. Sa mga pinagtapat ni Alexis sa kanya, masalo pa nadagdagan ang pagkagulat niya nang biglang dumating si Callum. Hinarana siya nito sa harap ng maraming tao. Bigla'y parang umikot ang paningin niya kaya naipikit niya ang mga mata. Sana lang hindi pa naginip ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Nangangamba siya na sa pagmulat ng kanyang mga mata, matuklasan na niya na hindi pala totoo ang lahat. Nang pakawalan ni Callum ang kanyang mga labi ay narinig niya na nagsalita to. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi ka pangit? Magmula nun hanggang ngayon para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Mahal kita at simula sa pagising hanggang sa pagtulog ko ay ang mukha mo lang ang gusto ko makita. Callum, parang maubusan ng hangin ang loob ng dibdib niya. Napakagatlabi siya at hinawakan ng kwelyo ng damit nito. Pakiramdam ni Belle ay ayaw na niyang malayo pa sa katawan nito. Sa sobrang pangungulila sa binata ay parang ayaw na nga niyang mawala ito sa paningin niya. Alam ko na ang lahat at sinabi na ni Alexi. Alam ko, talagang gawain niya yan. Ang unahan kami sa mga bagay na dapat kami na ang gumagawa. Pero, pinagdikit ni Callum ang mga noon nila at muli ito nagsalita. Bakit ka umalis ng Japan nang hindi nagpapaalam sa akin? Alam mo na ba na halos mabaliw na ako sa sobrang pag-aalala? Tapos ayaw pa akong payagang bumalik sa Pilipinas dahil hindi pa tapos ang pag-promote ng album namin. Sorry, hiyang-hiya na kasi ako sa mga kasama mo. Ako may kasalanan ng lahat.
Humihikbing anas niya. Gamit ang hintuturo ay pinunasan nito ang mga luha sa mga pisngi niya. Pinaliwanag ko na ang lahat sa mga tao at naintindihan na nila ako. Gusto kanila para sa akin kaya hindi ka dapat na mag-alala pa. Talaga? Hinapit siya nito sa bewang at muling niyakap ng mahigpit. Alam mo ba kung anong klaseng hirap ang tinanas ko nang bigla kang umalis? Salip na sagutin ang tanong ni Callum ay siya na ang mismo humalik sa mga labi nito. Noong una'y nagulat ito pero bandang huli ay tinugo na ang paglalambing niya. Ay teka, PBB teens? Ang alam mga kaibigan niya. Napilitan si Bella lumayo sa binata na magsimula si Kael hampasin ng malakas sa drum set nito. I love you. Buong pagmamahala pinagbasa niya ang gwapong mukha ng binata. Mali pa lang inakala niya sa kaya siya nito iniwasan noon ay dahil sa kanyang itsura. Ang tanging gusto lamang nito ay maprotektahan siya sa mga bagay na maaring magbigay ng matinding sakit sa kanya. I love you too, my queen. Kontentong kinintala naman siya ng munting halik ni Callum sa noo bago siya mahigpit na niyakap. Sa isang sulok naman ng gym, napangiti si Alex habang pinigmamasa ng unang couple na nabuo niya. Dalawa na lang, nailing niya sabi niya sa sarili. Sa wakas sinigtagumpay siya sa una. Hindi na marahil siya may hirapan. Panghintayin na magkatuloyan din ang pangalawa at pangatlong couple sa nabuo niya bilang taon na nakakaraan. Nakita niya ang paghanga sa katuwaan ng mga mata ng mga tao nakasaksi sa dalawang pusong nagmamahalan. Napakasarap umibig. Sino mang nilalang natatamaan ng pana ni Cupido ay maswerte dahil mararanasan nito ang isang bagay na biyaya mula sa Diyos. Nakangiting kinuha ni Alice mula sa bag ang litratong nakuha niya noon na makita niya sa isang restaurant si Bia. Habang nagtatalo to at si Callum. Naunang umalis si Callum at sinundan naman to ng babae. Nawala na ang sa isip ng huli ang envelope na hawak at palihim na kinuha niya yon dahil may ideya siya kung anong nasa loob niyon. Pinunit niya ang larawang hawak. Maya-maya pagka-uwi niya sa mansyon ay susunugin niya ang bawat piraso ng larawan para hindi na yun makita pa ng iba. Mami, kilala mo sila? Nagtatakang tanong ng kanyang panganay na anak. Oo baby, mahalaga naging papel ni Mami kaya sila nagkita ulit. Let's go na at baka hinintay na tayo ni Daddy. Kinarga na niya ang anak at naglakad na sila papalayo roon. Cyclops Documentary Episode 4 Final Episode. Naniniwala ba kayo sa destiny? Nakangiting tanong ni Belle sa harap ng kamera. Kahit hindi siya naintindihan ng mga taong nanonood sa kanya, sige lamang siya ng pagsasalita. Hiniling niya kay Alex na ang magiging huling palabas niya sa final episode ng documentary ay ganapin sa Peterson Campus. Ang sabi naman nito ay sumang-ayon naman ng producer ng show kaya lumipad ang buong staff patungong Pilipinas. Narinig ni Bella pumalakpak ang mga tao nakikinig sa sinasabi niya. Laro siya sa rooftop habang kinukuhanan ng kamera. Pinakita niya ang kwintas sa suot. Hinubad niya yun at pinakita sa kamera. Isang silver necklace na may guitar pendant sa gitna. Yun ang kwintas na binigay niya sa batang lalaki. At nagpatahan sa kanya noon habang umiiyak siya. Aksidenteng nakita niya yun sa mga gamit ni Callum kanina pang umaga. Ang batang lalaking matagalan niyang hinahanap ay noon pa man pala niya natagpuan. Nanginginig ang mga matang, isinalaysay niya sa harap ng kamera ang unang beses na nakilala niya si Callum. Noong mga bata pa sila. Nagitlian naman ang mga estudyante na nanonood sa kanya. Callum Oliver Calderon? Pasigaw na sabi ni Belle sa harap ng kamera. Idinikit niya ang mga palad sa magkabilang pisngi para itago ang pamumula ng kanyang mukha. Nagkagulo ng buong staff nang marinig ang pagsigaw niya. Will you marry me? Tawagan nga niyo si Callum. Tumitiling utos naman ni Alex sa ibang naroroon. Ilang sandali pa ay humahangos ang dumating naman ng binata. Nasa second floor ito kanina dahil kailangan itong kunin ng shots doon habang naglalakad. Ang tanging nasabi ni Callum na may kasamang Japanese accent. Maging ito ay kinuna na rin ng cameraman. Pinakita ni Belle sa binata ang kwintas sa hawak niya. Sa'yo to, hindi ba? Nalilitong tumanguto. Ikaw sa ice cream boy? Mabilis siya pinaliwanag niya ang unang pagtatagpo nila. Hindi makapaniwalang tinuro naman siya nito. Ikaw? Namumula sa gilid ng mga mata na tumango naman siya. Patakpon lumapit si Callum sa kanya at maigpit na niyakap siya. Ay teka, may tanong si Belle pakisagot at nabibitin kami. Angal ni Alex. Anong tanong?
Nagugulan tumingin sa kanya ang binata. Kaya kon siyete korero, kumislip ang mga mata ni Callum at naaliw na pinagbastan siya. Naipikit ni Belle ang mga mata ng halikan nito ang ibabaw ng ulo niya. Dapat ako ang gumagawa nito, pero dahil sinimulan mo na lang, ako na lang ang tatapos. Automatic ko na imulit niya ang mga mata nang bitawan siya ng binata. Lumhod ito at inilahad sarap niya ang isang kumikinang na singsing. Callum? Iglap lang inagunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Will you marry me, my queen? Buong pagmamahal at tumango naman si Belle. Yes. Yes. Kahit saan at kahit ngayon na. Isinuot ni Callum ang singsing sa daliri niya bago to tumayo at siniil siya ng matamis na halik sa mga labi. Teka, another questions pa pala? Bakit bigla ka nawala na next day nung mga bata pa tayo? Tanong ng isang estudyante at ngumiti si Callum at sinagot ang tanong. Napilitan ako mag-transfer agad sa States dahil dinala kami ron ni Daddy. Nung nagsimula pa lang siyang hawakan ng family business namin. Kaya pala, may tanong ako. Halos hindi na humihing ang wika ni Belle. Buong pagmamahal na pinagbasta niya ang binata. Kailan mo nalaman na mahal mo ko? Isang simpatikong ngiti ang pinakawalan ni Callum bago pinagdikit ang mga noon nila. Stars? Anito? Ha? Kumakabog ang dibdib na tanong niya sa kasintahan. Simula nang makita kita sa rooftop noon na gumagawa ng 5K stars, nakuha mo na agad ang atensyon ko. Hindi ka na nawala pa sa isip ko kaya palagi kitang sinusundan. Satisfied? Nangingiting tura nito. Lumobo ang puso niya dahil sa ipinagtapat nito. Wala na siyang maihiling pa. Hindi na niya kailangang gumawa pa ng 5,000 mga bituin na yari sa papel. Dahil ibinigay na ng Diyos ang kahilingan niya. Isa pang tanong, ani Alice, kailan ang kasal? Nakangising tanong nito. Asap? Ang mabilis sagot ni Callum bago muling yumuko at hinalikan siya. Buong pusong tumugo naman si Belle. Hindi na siya nagkatubili kahit batid niyang kinukuha na sila ng kamera. I love you, Callum. Anas siya ng pakawalan ng binata ang kanyang mga labi. I love you too. Sinserong tugon naman ito. The end. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Callum at Belle. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.